General Appropriations Bill of 2024. Samantala, kaagad namang nagpadala ang Philippine Red Cross ng isang humanitarian caravan para magbigay ng mahalagang pangangailangan sa mga taong preemptively evacuated doon sa Albay. Ito ay matapos iulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na may mga karagdagang aktibidad ang naitala mula sa bulkang Mayon. Sa pangunguna ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, ang organisasyon ay agad na nag-organisa ng isang humanitarian caravan na nagpapadala ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng malinis na tubig at mga pagkain upang matulungan ang mga evacuees. Pinalakas ni Gordon ang mga evacuees sa pamamagitan ng pagbibigay din ng pag-asa sa ang tanging paraan sa kasalukuyang nararanasan nilang krisis. Higit pa rito, tiniyak ng opisyal sa mga evacuees na ang Philippine Red Cross ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay o pagiging isang lifeline sa panahon ng mga crisis. Gayon din na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalmado at positibong pananaw sa mga residente sa gitna huyan ng mapanghamong mga pangyayari doon sa Albay. At samantala mga kabombo, wala umanong batas na nag-uubliga talaga doon sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na magsumiti ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung tinatawag na SALN. Itong naging pahayag ni Manila Congressman Bienvenido Abante na siya ring sponsor ng 2024 budget ng Office of the Ombudsman. Mula nga rito, tinanong ni Gabriela Partilist Congresswoman Arlene Brosas kung ano ang masasabi ng Ombudsman ukol naman sa non-disclosure ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at pagkasagawa ng lifestyle checks. Sagot ni Abante, personally ay handa niya nga maisumiti ang kanyang SALN. Kailan, sinabi ni Abante na batay nga sa Ombudsman ay wala naman talagang malinaw na batas na kinakailangang magsumiti ng naturang dokumento ng opisyal. Pagdating naman sa lifestyle check, nakuha na raw ni dating Ombudsman Simeon Marcelo ang ganitong paraan ng hakbang mula sa Hong Kong. Git naman ni Abante, ang Ombudsman ay walang problema sa lifestyle check basta mayroong otoridad na ibinibigay o otorisasyon na ibinibigay kaugnay pa rin sa katungkulan ng kanilang tanggapan. Base naman sa pagsusuri nakasaad sa 1987 Constitution pati na sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga opisyal at maging mga kawani ng gobyerno ay inaatasan sila na magsumiti ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa iba pa nating mga balita, kumpiyansa ang Sugar Regulatory Administration ukol sa paglagon ng industriya ng asukal na magresulta sa mas magandang farm gate price ng asukal sa gitna huyan ng inaasahang pagbaba sa produksyon ng mga pangunahing bansa na gumagawa ng asukal. Sinabi ni Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Astona na ang India at Thailand ay hindi masigasig sa pag-export ng asukal at ang sitwasyong ito ay mag-uudyok ng magandang presyo para sa lokal na asukal. Anya, ang kanilang tanggapan ay patuloy na kumikilos upang matiyak ang matatag na farm gate price ng asukal. Ayon nga kay Astona, ang kalapit na bansa sa Southeast Asian country ay magkakaroon ng 30% pagbaba sa produksyon na magiging kanilang pinakamababa sa huling 10 taon. Dagdag pa dito, ipinapahayag din ng India na hindi sila mag-export ng asukal sa taong ito, ngunit maaaring kailanganin na mag-import ng halos 1 milyong tonelada para sa kanilang mga pangangailangan. Gate ni Astona na ang dalawang malaking sugar exporter na nabanggit lamang ang nagpapataas ng presyo ng world market. Kaya naman anya nakakagulat na bumaba ang presyo ng local farm gate noong nakaraang mga linggo. Una lang binagyang din ng opisyal na ang kanilang tinitingnan ang posibilidad ng manipulation sa kalakalan ng nasabing produkto. Yung dokumento na kabilang ko dun sa sinasabi na pasok dun sa kontrobersyal na paggamit ng litrato ng isang unggoy para lamang makarehistro dito sa Simple Registration. Samantala, mga kaboto, araw ay pinagulita at isang anibersaryo na teknology sa pagpapalik na pinahanggat natin ating Pangulong Ferdinand Marcos
gobyerno noong Pebrero 25 ng taong 1986. So ganyan, balik tanungan natin mga kabombo maging deklarasyon ni dating Pangulong Ferdinand Ebrelin Marcos Sr. doon sa deklarasyon ng batas militar. Nakapagod mga guys. Kahit hindi workout lang. Pero wala tayong tinitik na gamot. Wala. Pusa lang tayo. Pusa. Mas maganda yung walang tinitik. Pusa lang titigas. Pusa lang ng laki. Kasi hindi ko nakikita eh. Yung mga dating malakas ng buhat pagdating ng tanda. Wala. Laylay. Perisa kasi. Ngayon sa atin. Hindi. Isang taon lang ang nakakaraan. Kaya mamaya mga kabombo, mga kastarpito, kukunin natin ang puso ng ating mga kababayan. Hindi pa rin sa kanilang salurupin. Hindi naman sa nakalipas na 51 taon kung ano ang naging epekto ng deklarasyon ng batas militar sa ating bansa. Umako pa tayo sa iba pa nating mga balita dahil sinusuri na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang updated digital mapping system para labanan ng kanluran. Kinuha ng Department of Social Welfare and Development ang ilang ahensya ng gobyerno at development partners ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Convergence Program. Ang nasabing sistema ay isang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng programa ng pagpapalakas ng community-based organizations at ng mga magsasaka. Sa nasaling paraan ay maiuugnay nila ang kanilang market gaya ng supplementary feeding program ng national departamento. Kailangan lamang mag-registro ang mga magsasaka sa sistema kasama ang kanilang produkto na pwedeng ito ng extra para sa kanilang programa kontra sa kabutuhan sa mga bansa. Samantala, inireto na ng Department of Budget na may natintirang 500 million pesos ang ating gobyerno para naman mailaan sa mga karagdagang senior subsidies sa sektor huli ng transportasyon. Sinabi ni Budget Secretary Amena Panganiban na nakatuon ang Administrasyon Marcos para tumulan ang tumataas na presyo ng mga bilihin sa kabila ng pagtugon ng economic scale at laban naman sa pagsusunod ng tulo taxes. Matatandaan na naglamas na ang Department of Budget and Money at pangasa 3 billion piso para sa fuel subsidy program na naglalayo na suportahan ang public utility drivers at maging yung iba pang transport operators na naapektuhan din sa mga kailan at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya meron din talaga na pinagtumulang po sa 500 million pesos sa mga hindi programa na paglalaanan ng maaaring maaliwan kung kakailanganin. Ang bahay ng programa ng kasalukuyan ng pagkaroon na Finance Secretary Benjamin Diosno at National Economic Development Secretary Arsenio Balisacan doon sa mga panukalang suspindihin ng tuluyan ang pagkataw ng buwis sa gasolina at yan ay sa loob ng 3 buwan. Ay natay pangandaman maraming aksyon ang nakalagay upang mapagaan naman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kayo din ang pagtaas ng gastusin sa trabaho ng mahiligin sa ating bansa. Maalala mga kabombo na tinutulan ng Secretary General ang panukalang tanggalin ay value-added tax at excise tax para sa pagpupunyo ng usan ay Thank you guys. Salamat po sa mga manonood. Salamat. Sarili ko lang po itong content. Kung inapakan ibang tao sa aking sarili lang po. Pag-good vibes lang po.